At para sa ating mga balita, China, inilagay ang Pilipinas sa nuclear alert level at hukbong dagat ng China, lumusob sa Taiwan. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Inilagay kahapon ng bansang China ang Pilipinas sa hypersonic nuke alert. Yan ay matapos sinimulan ng mga Chino ang pagbuo sa kanilang bagong-bagong attack submarine. Kasalukuyang ginagawa ang nasabing submarine sa isang shipyard sa Wuhan. Dinisenyo upang magdala ng mga hypersonic missiles na maaaring lagyan ng nuclear warheads kung kinakailangan. Ang bagong submarinang ito ay kayang manatili sa ilalim ng tubig ng mas matagal kumpara sa mga tradisyonal na diesel-electric submarines. Kaya maaari itong mag-operate sa mas malalayong distansya nang hindi na kinakailangang mag-surface. Idinisenyo rin ito upang magkaroon ng lamang ang China sa mga long-distance underwater operations. Pero ano nga ba ang koneksyon nito sa paglalagay ng China sa Pilipinas sa listahan ng nuclear alert? Isang bagay ang tinitingnan ngayon ng AFP kung bakit inilagay ng China ang Pilipinas sa alert level. At yan ay dahil sa pagde-deploy ng US Typhoon missile system sa Pilipinas. Tinitingnan ngayon ng Washington at Maynila ang deployment ng nasabing armas bilang isang strategic move ng dalawang bansa upang pigilan ang patuloy na agresyon ng Beijing sa South China Sea. Ang advanced na missile system na ito ng Amerika ay nakaistasyon ngayon sa rehiyon ng Luzon sa Pilipinas at may kakayahang maglungsad ng long-range multi-purpose missiles na kayang magpatama ng mga target na libu-libong kilometro ang layo. Ang kagamitang ito ay nagbibigay ng military leverage sa Washington at sa Manila laban sa China. Sa madaling salita, ang mga missiles mula sa Typhoon ay kayang umabot sa pinakaloob na teritoryo ng China daan-daang kilometro mula sa Luzon. Ang presensya ng US Typhoon system sa Pilipinas ay itinuturing bilang isang direktang hakbang upang pigilan ang ambisyon ng China sa South China Sea, habang ang submarine ng China ay gagamitin naman nila upang iposisyon ang kanilang depensa sa mga tubig na nasa pagitan ng Japan at Pilipinas at ng Pilipinas at Malaysia, mga bahagi ng karagatan na patuloy na pinapasok ng mga sasakyang pandagat ng China kahit malayo na ito sa mga dagat na kanilang inaangkin, mga hakbang ng China na patuloy na tinututulan ng international community. Lalo ngayong tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea dahil na rin sa pagdevelop ng China ng kanilang advanced attack submarine at ng patuloy na deployment ng US Typhoon missile system sa Manila. Matatandaan na paulit-ulit na nananawagan ang bansang China na alisin ang nasabing mga armas ng Amerika sa Pilipinas dahil daw nagiging banta ito sa kapayapaan ng rehiyon. Gayunman, nananatiling matatag ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa pagkakaroon ng mga ganitong armas. Ayon sa pamahalaan ng Pilipinas, ang US missile system na ito ay aalis lamang sa rehiyon kapag huminto na ang China sa illegal na pagpasok nila sa mga teritoryong tubig ng Pilipinas. Dahil dito, patuloy naman ang China sa pagbuo ng nasabing submarine upang kontrahin ang Typhoon missile, isang hakbang na nagpapahiwatig ng napipintong komprontasyon sa halip na paghupa ng tensyon. Habang parehong nagpapalakas ang bawat panig, nananatili ang West Philippine Sea bilang isang tensyonadong lugar dahil na rin sa patuloy na lumalakas na labanan ng kapangyarihan dito. Sa ibang balita, hukbong dagat ng China, lumusob na sa Taiwan. Kamakailan ay namataan ng Taiwanese Coast Guard ang 45 Chinese aircraft malapit sa kanilang bansa. Yan ay matapos kondenahin ng Taiwan ang mga live
fire drills ng China sa katimugang bahagi ng kanilang dagat. Ito na ang pinakamataas na bilang ng Chinese aircraft na nakita malapit sa isla ngayong taon. Ayon sa isang statement ng Ministry of Defense ng Taiwan, 45 Chinese aircraft at 14 na warships ang na-monitor malapit sa Taiwan sa loob ng 24 na oras. Ito na rin ang pinakamataas na bahagi ng mga Chinese aircraft na na-detect ngayong taon at ang pinakamarami mula noong December 11 ng nakaraang taon. Kaugnay nito, tinanong si US President Donald Trump kung ang US ba ay papayag na sakupin ng China ang Taiwan sa pamamagitan ng puwersang militar. Kasama ba sa patakaran ni Trump na huwag payagan ang China na sakupin ang Taiwan habang siya ay presidente? Ang sagot ni Trump, China will never take Taiwan by force. I never comment on that. I don't comment on anything because I don't want to ever put myself in that position. And if I said it, I certainly wouldn't be saying it to you. I'd be saying it to other people, maybe people around this table, very specific people around this table. So I don't want to put myself in that position. itinanong ito kay Pangulong Donald Trump sa gitna ng patuloy na pagpapakita ng China ng puwersa nila sa Taiwan mula pa noong Miyerkules. Ayon sa Taiwan, nagsagawa daw ang China ng combat drill gamit ang mga aircraft at warship at nag-anunsyo pa ng live fire exercise sa isang lugar, 40 nautical miles ang layo mula sa kanilang bansa. Kinundi na ito ng Taiwan bilang isang banta at paglabag umano sa international law. Tumugon naman ang militar ng Taiwan at nagpadala sila ng mga puwersa upang mag-monitor, magbigay ng alert at tumugon ng wasto kung kinakailangan. Hinihikayat din ng Ministry of Defense ng Taiwan ang international community na patuloy na pagtuunan ng pansin ang seguridad ng Taiwan Strait at ng buong rehiyon. Ang mga drills ng China ay naganap isang araw matapos arestuhin ng Taiwan ang isang Chinese crude cargo ships na pinaghihinalaang sangkot sa pagputol ng isang subsea telecom cable na ginagamit sa Fanggu Island Group ng Taiwan. Naniniwala ang China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Demokratikong Republika ng Taiwan at nagbanta na gagamit ng puwersa upang dalhin ang isla sa ilalim ng kanilang kontrol. Pinaigting din ng Beijing ang pagde-deploy ng mga fighter jets at mga naval vessels sa paligid ng Taiwan sa mga nakaraang taon. Yan ay upang depensahan ang kanilang claim sa isla na tinututulan naman ng Taiwan. Makalipas ang ilang oras, iniulat din ng Ministry of National Defense ng Taiwan na ang mga Chinese military vessels na nakita sa lugar ay umalis din bandang 3:40 ng hapon noong Miyerkules. Nag-release din sila ng footage na nagpapakita ng Taiwanese naval ships na minomonitor ang mga malalaking Chinese amphibious vessel sa lugar. Nag-warning din ang isang Taiwanese naval ship sa mga Chinese Hong Kong na huwag magsagawa ng maritime shooting sa exclusive economic zone ng Taiwan. Isang tagapagsalita naman mula sa opisina ng presidente ng Taiwan ang nagbigay ng kasiguruhan sa publiko na kontrolado ng pamahalaan ang sitwasyon. Inutusan ni President Tsai Ing-wen ang lahat ng mga ahensyang kaugnay na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang sitwasyon. Dagdag pa rito, naglabas din ng advisories ang Taiwan Maritime Port Bureau sa mga barkong naglalayag sa dagat na umiwas sa live fire drills na ginagawa ng China. Kasunod nito ay mariing kinundi na naman ng Australia ang Beijing dahil sa hindi pagbibigay abiso sa mga ginagawa nilang live fire drills. Gayunman, ipinagtanggol ng Chinese Ministry of Defense ang kanilang mga hakbang at sinabing ang mga drills ay alinsunod sa international law at hindi nakakaapekto sa aviation safety. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.